Ayaw nga niya, hindi nga kayo malikas-likas dyan. Dahil wala daw, sarado daw ang paliparan. Wala silang pakialam sa inyo. But I think ang Philippine Airlines na tama ba? Nagpadala na yata ng rescue sa Middle East. Pero walang initiative ang Bangag administration. Kayong mga kawatang bangag, pag kinalawit na si Bangag ni kamatayan or pumirma na ang bulate, hindi nyo kayang pigilan yan. Kahit ano pang cover up ninyo, pag mamamatay na ang isang adik na bangag, mamamatay yan. Di ba may hula dyan? Na may mamamatay daw na 2 leaders? Sabi sa akin ng friend ko, may namatay na isa. Sa Iran, di ba yung supremo nila? Who knows? Pagpapakita ng suporta at panawagan na mag-resign na ang bangag at pagpapahiwatig sa buong mundo, particularly sa Austria, na si Marcos Jr. Bangag ay isang addictus, magnanakaw, at lahat na ng kasamaan. So ito yung behind, okay? Ito yung behind ng, ito yung storya sa likod ng camera, alright? Hi Zorro, how are you? Meron pala supporters si Bongbong Bangag maliban sa kapwa niya magnanakaw. Pag-uusapan natin yan. But before tayo magtuloy-tuloy ng ating komento, ito po yung nangyari sa kapapasok pa lang. So, nagkaroon ng, nung nasa Austria pa lang ako, pinag-uusapan na yan ng ating mga DDS supporters, ng ating mga supporter ng bayan, na magkakaroon talaga ng event sa birthday ni sa anniversary ng pagkidnap kay PRRD para pagpapakita ng suporta. Actually, I was invited sa UK nila June, so hindi lang ako talaga available. Tsaka tignan nyo ngayon, may gera, may kaguluhan. Nagpasalamat nga ako at nakabalik kami ng Amerika dahil you'll never know, ma-miss ng kalaban, yung replanong sinasakyan or something like that. So, mas maganda na yung nag-iingat tayo. So, kahit gustuhin ko man, although meron akong plano dapat, to be there sa birthday ni PRRD kasi last year, nandiyan kami. Pero sabi ko, for our safety, hindi natin masabi dahil tuloy-tuloy ang digmaan ngayon. Tignan muna natin kung ano yung situation. But now, going back, sa Austria, pinlano na to nila spokes at ang ating mga palangga dyan na magkaroon ng peaceful rally, mga kantahan doon sa Vienna. So, ang nangyari, may lumusob. At the fact na ito'y matandang uugod-ugod. So, bago na tayo magkomento, pero alam ko yung backstory nito. Tignan muna natin ito, ang kanilang peaceful rally habang nagsasalita doon, sila spokes, ang ating mga kaibigan doon, na Marcos magnanakaw, mag-resign ka na. The usual thing na mayroong talumpati. Okay, listen to this. Dito makikita mo kung gaano ka bangag ang supporter ng bangag at ng mga makakaliwang grupo o mga dilon kasi magkakasama na sila. Hindi natin alam, baka inutusan ito ni Trillanes, pero tignan natin. So, stop natin dyan. Yung babae na yan, matandang yan, okay? Unang-una, walang pinagkatandaan. Ilan lang sila eh. Ang ginawa nila dyan, yung dinuduro niya, gusto niyang lusubin si Spokes Harry Roque. Gustong manakit ng ulol na ito. Okay? So, buti na lang, mga kababayan, ang gagaling ng ating mga DDS Austria. Okay? Ang gagaling talagang palaban. Si Jovi ito eh. Tingnan mo. Tinulak siya. Tinulak. Tingnan mo ha. Balik natin yung tulak. Tulak natin. Ibalik natin. Stop! Stop! Hindi ka inaano ni Spoke. Okay, sabi ng kaibigan, kilala ko lahat yung halos nagsasalta dyan. Sabi ni Aga,
hindi ka inaano ni Spokes. Okay? Talagang gusto niyang sugurin si Spokes, Hari. Buti na lang, ayan, ang gagaling ng sila Lolo. Ay, Lolo. Mahinaon. Ayaw, lagi ka ng paglumon. Mahinaon lang, mahinaon. Ate, tama na, ate. Ate, tama na. Tama na. Anong pinaglalaban ninyo? Namali ka ng pwesto. Okay, ang nagsabi ng ano pinaglalaban nyo. Ito yung mga bangag supporters. Di ba? Unang-una, bangag talaga. Bakit nila haharangan yung freedom ng ating mga kababayan, nila Spokes, na yung rally na yan. So, tignan natin. Tama na. Buti na lang mababait ang mga DDS. Ayan, Marcos resign. Bakit yung natupisi? Kayo kasi ang totoo. Xbox kasi ang pogi mo eh. Sabi ni Aga, si Spokes, kasi ang pogi mo eh. At ang sabi sa atin dyan, kasi nakausap ko yung mga palangga natin dyan, pati daw ako binanggit ng matanda. Yung isa pa, yung si Boljak. Sabi daw na ganon. Sabi ni Aga dyan, ako, kung nagsasalta kayo sa against Maharlika, parang baka pag nakilala mo si Maharlika, magugustuhan mo siya, sabi daw ni Aga, kasi namit nila ako. Ang sabi daw nitong bruhang gurangtot, sabi niya, ay nako, ganyan, bastos ang bunganga nun. Ite mo sila, bastos daw tayo. Ba't ang ginagawa nila, di ba, pambabastos yan? Anyway, ganun daw mga dramahan doon. Yeah, magsayawan na lang kayo. Ate Lina. Inutusan kasi siya sa video, inutusan. Go. Ate Lina. Diyan lang kayo. Huwag kayong didikit. Buti na lang Diyan peaceful lang talaga. kayo. Plats ninyo yan. Juby, huwag yan. Plats natin to. Ayun no, yung babae. Bakit pala galit? Bakit susugurin si Isko? Ayun sila, nakita niyo? Mga bayaran. Ieva! Ate Lina, huwag pupunta doon. Si Ate Ana. Si Sam. Okay. So, explain ko sa inyo yung kwento sa likod niyan. Alright? 'Di ba? So, ang ginawa ng mga yan, mga palangga, mukha talaga silang, mukhang napag-utusan. Kasi talagang nagpo-provoke sila. Para silang mga bayaran na ito, gawin nyo to, pumunta kayo dito sa rally na ito, duruin nyo si Harry Roque, para kunyari, si Harry Roque ay, si Spokes Harry ay mag-init ang ulo, di ba? Maging physical. So, inudyokan, okay? Nang uudyok, o kumbaga, nag-provoke sila, di ba? Nag-instigate sila ng kaguluhan para nga naman si Harry ay ipahamak nila. Okay? Yan yung nakikita natin kasi nakausap natin ng isa sa mga palangga doon bago tayo nag-vlog na talagang planado nila kasi doon po kasi sa Austria, hindi naman ganun, hindi ganun kalaki yung population. If I will compare dito sa Los Angeles, dito sa Amerika. Doon sa Austria, halos magkakakilala yung mga Pilipino. Okay, halos magkakilala sila. So yung mga matatandang yon, ang report sa akin, nandoon din sila sa nung Feb 21, na meet and greet namin sa Austria, nung nandoon ako. Ang gusto ng mga yan, yung grupo na yan,
kumuha ng pagkain doon sa buffet namin. Hinarang din sila doon. Gusto rin nila manggulo doon. Ang sabi ng mga, the same group, na private event to. DDS lang to, hindi kayo pwede sumali sa mga bangag. Yung mga bangag, hindi pwede sumali. So, kaya nga nung time na yon, sabi ko kay Spokes, halika, sabi ko, puntahan natin yung mga Marcos, mga bangag supporter. Kausapin natin, Pilipino sa Pilipino, baka sakaling ma-recruit natin ng magising sila, ng ganyan. Pero during that time, nung nagsabi ako kay Spokes, wala na sila. But going back dito ngayon sa event, mga kababayan, walang matandang ganyan, okay? Na magbibihis ng pula, puti, talagang prepared sila para mag-instigate, para mag-provoke. Ang nakikita natin dito at nakikita ng mga tao doon na sila ay posibleng binayaran ng bangag ni Trillanes kasi ang 'di ba kung nakikita niyo sa video kanina, itinulak siya ng isang kasamahan natin na DDS kasi nga pumupunta yung approach niya, yung duro niyang ganun, papunta yon kay Spokes. Si Spokes talaga yung target niya. 'Di ba? Kasi kung ikaw na regular ka lang na nakikipaglaban, biglang may tumulak sa ang una mong babalikan yung tumulak sa 'di ba? Bakit hindi naman siya tinulak ni Spokes? So nagpupunta daw doon na nagsasalita, hindi lang na-capture yung iba na sinabi doon sa mga kasama natin, pauwiin nyo na yan. Sino, ito mga putang inang ito, sino sila para magsabing pauwiin si Harry Roque? At hindi lang yon. Nagpanggap pa silang biktima. Tumawag sila ng pulis. Alam nyo kung anong sinabi? Na si Spokes, yung lalaki daw na nakasombrero si Spokes, ay nanggugulo. Very NPA, very bangag. So nanggugulo, tinuro daw si Spokes. So may mga pulis po na dumating doon. Pero, hiningan nila ng ID si Spokes, di ba? At yung iba doon, tinanong, di ba, kung anong nangyari. Kahit pa nag-imbestiga sila na gano'n, wala namang kaguluhan. So ang galing mambaliktad. Sila na yung nanggulo, di ba? Sila na yung nanggulo, sila pa ang nagtumawag ng polis. So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung mga matatandang yan, baka sabi nga ng mga comment, baka nakatanggap ng maleta. At bakit ka lulusob sa hindi mo event? Okay? Sabi ni Mira Luna, correct mother, nakita talaga namin may lumusob kay Spokes na babae, tapos ang tapang pa. Bugok na yun, akala siguro na uurungan namin sila. Mira, thank you palaga. Yes, sabi ni Sarah PH, gawain yan ng mga komunistang bayaran. Yung ganyan kakatanda, ganyan na yung itsura mo. As ang tapang-tapang mo pa. Hindi ka magtatapang na ganyan kung wala kang backup. Okay? At nakaplano sila. Diretso, duruin si Harry Roque, asarin, inisin, kapag napikon si Harry, kunyari, biglang sinapak ni Harry, ganyan-ganyan, or for what, na-impito or something. So, gagamitin nila against kay Harry. Alam niyo naman na ongoing ang tawag dito, ang asylum application ni Spokes Harry. So, dahil hindi nila mapauwi-uwi si Harry through their mga pananakot na mga red notice, chuchu-chuchu, di ba? Wala naman yan. Hanggang kasi hindi yan sila pinagbigyan ng Interpol. Hindi yan sila, alam ko yan. Yung mga drama nila na may Interpol notice na si Harry, walang Interpol notice. Kasi hindi, dahil pang-abuso ng bangag administration, mga palangga, yung paggamit ng Interpol na yan. So kaya hindi nila mapauwi-uwi si Harry Roque through that channel, illegal channel, gusto nila makipagsabuatan yung Interpol sa kanila. So yun nga, gumagamit sila ng tao. Posibleng gumagamit sila ng, eto, duruin nyo, pag sinapa kayo, kakasuhan natin. Kaya nga, di ba, sila yung nanggulo, tapos tumawag ng pulis. So malinaw pa sa sikat ng araw na sabi nga ni Baby Dar, mukhang gawain talaga yan ng mga komunista. Okay? Mukha ng Interpol ang mga satanas. Kamukha ng Interpol ang mga satanas na yan, sabi ni Kato B. Baka gustong magkakaso si Attorney Harry Roque, para hindi mabigyan ng asylum. Pala nga, yes, exactly my point.
Yan talaga ang gusto nilang gawin. Alam mo, napaka-desperado na ng mga taong ito. Pero saludo ako doon kay Aga, talagang inakbay-akbayan pa niya yung buruangan. Kasi sa akin, hindi pa pwede yun. Hindi ako aakbay ng mga demonyo, di ba? So kung nandoon ako, okay, hindi naman ako nanadapak dahil hindi naman ako katulad nilang mamamatay tao. Di ba? So tayo, hanggat makuha natin sa diplomasya, nakukuha natin. Pero the moment tumaas ang kamay mo at papunta sa akin, ibang kwento na yon. Patay kung patay si Palangga. Kahit mamatay ako sa moment na yon, kunyari, dumating, buti na lang hinarangan. Okay? Buti na lang. Kasi alam nila the reason why ginagawa nila, kay Spokes Hari yan, kasi alam nila ongoing yung application. Pero ako, kahit hindi ako taga Vienna, yung ginawa, kunyari, dinuro ako ng putang inang matandang yon, palalapitin ko pa siya. Sige, lumapit ka. The moment na dinuro niya ako, pagkatapos nun, 3 na lang ang daliri niya. Okay? Kasi syempre, hindi naman ako nag-a-apply ng asylum, so I will defend myself. Di ba? Na duduruin ka na, pero hindi naman nakalapit yung mga palangga, yung demonyitang, matandang hukluban kay Hari Ro kasi magagaling. Thank you, mga palangga ko sa Austria. I love you all for, protecting and defending Spokes Hari. Kasi iba yung case namin ni Hari. Si Spokes, yun nga, asylum seeker siya. Ako, kung nandun ako, hindi. Kaya, ang sasabihin ko dun sa inyo, Ate Lolot, Ate Ana, lahat kayo, Sunny Boy, lahat kayo dyan, Choling, ang sasabihin ko, hayaan mo siya. Papasukin mo siya, okay? Di ba? Papasukin mo siya, palapitin mo siya sa akin. Kung hindi tumumba yung putang inang yan. Kasi, depensahan mo na yung sarili mo eh. Okay? Ngayon, mga kababayan, may video sila, hindi panigan ng mga polis. Yun nga, ang sabi daw ng polis, ito pa pala yung sabi ng polis, na ang kwento nila na may nanggugulo daw, na lalaking nakasombrero. Sinabi nila yung pangalan. Tapos nakita naman ng polis, walang nanggugulo. At may nag-message dito sa kaibigan, sa isa sa palangga natin na kumuha ng live video, na kumuha niyan, na pinapadelete daw nila ang video. Kaya randomly may nagpapadelete. Hindi naman namin i-delete yon. So nakita ninyo, kasi hindi nagtagumpay. Di ba? Hindi nagtagumpay yung kanilang plano na pag-provoke kay Hari. Okay? Dahil professional yan si Hari. Pero matapang yan. Pero yun nga lang, yun sana, yes, sabi ni J3, iga-gaslight nila si Spokes. Exactly. Gaslighting, instigator, provocateur, kung ano pang mga terminology na ginagawa ng mga ito. Kaya, maingat naman si Hari at saka mabilis talaga yung ating mga palangga doon. Now, mga kababayan, okay, ano ba sabi ko dito? Okay. Mapunta tayo kay Inday Sara kasi connection to. Recently, di ba? Si Inday Sara, yung kanyang anak, ay ginagamit ng mga troll page, mga troll page na yan. Sino ang nasa likod niyan? Okay, here we go. Tignan natin, may bagong balita yata. Ano to? Dali lang. Okay, mamaya na yung scandal. May bago daw scandal. Okay. Anong scandal kaya to? Okay. Recently, may 22 hours ago, mayroon si Inday na pinakita na itong ginagamit, alam niyo, yung mga gumagamit ng mga pictures ng anak ni Inday Sara, kasi alam ko na naano kayo dito nabibiktima kayo. Itong political outlook na ito, yung The Political Outlook. Ang ginagawa ng mga ito, kunyari, nagpo-post ng mga, pakita natin yung ni Inday. Nagpo-post muna yan ng mga, para kay Digong.
para kay PRRD o para sa mga Duterte. Kunyari, pabor-pabor. So, i-unfollow nyo to. Ay, ayan. Okay, The Political Outlook. Yan ang pangalan. So, pag nakita nyo yan, na nagsishare ng mga fake, i-unfollow nyo yan. Kasi sa mga bangag yan. Okay? Sa mga bangag yan at ginagastosan nila yan. So, sabi nga ni VP Sara dito, 22 hours ago, I condemned the unauthorized use of my minor son's photograph to spread the false information. Hindi ko kailanman ginagamit o ginamit ang aking mga anak sa pagsulong ng aking interes at mahigpit ko silang pinagbabawalan na makisali sa mga usaping politika sa labas ng aming tahanan. Huwag nating hayaang magamit ang mga bata sa pagpapakalat ng fake news sa maruming mundo ng politika ngayon. Ang proteksyon ng kabataan o anak ko man o hindi ay responsibilidad nating lahat. Okay, salamat, sabi ni Day Sara. So may sinasabi kasi na picture ng anak niya, tapos ang sabi, please take care of my mother, VP Sara. She had dedicate, mali-mali pa, her life for the welfare of the nation, mga ganon. So, ginagawa yan ng mga trolls ni Lisa Tanas. Remember, si Lisa Tanas pa lang, isa sa mga in-expose ko sa inyo, 5 million a month. Okay? 5 million a month ang binabayad sa trolls niya pa lang. How much more ito mga vlogger niyang mga pangit? Okay? Vlogger niyang mga uhugin, katulad ni Bangag, manang-mana sila sa amo nila, uhuging mga adiktos, di ba? So, diyan napupunta ang pera ng bayan. So, ngayon pa lang, well, although matagal na nilang tinatrabaho si Inday Sara, hindi manalo-nalo ang mga bangag, ang mga makakaliwang grupo, ang mga dilawan pulahan na sanib pwersa na ngayon, hindi sila manalo-nalo sa social media. So nagre-resort sila sa trolls nila. Ito yun ngayon kasi sobrang lakas ni Inday Sara. Kaya lahat, wala tayong magawa sa ngayon. I mean, may magagawa tayo, labanan natin. Pero hindi natin mapipigilan yung paggagamit nila sa mga anak ni Inday Sara or yung mga negative na, yung mga propaganda nila, black propaganda. Kasi si Lisa Tanas ang nasa likod ng lahat ng mga yan. Ng bangag na yan. Di ba? Sabi ni AJCM, The Political Outlook, ay may mangga po ang admin dyan ng mga alpotera. So yan, follow nyo yan. Kasi kung para yan kay Inday Sara, hindi sila mag-share ng picture ng anak ni Inday Sara in a bad light, na negative. Right? Na kasinungalingan. Ayan, Inday. So nakikita na yan ni Inday Sara. And also, ano ba statement ni Inday Sara? Tignan natin to. Maliban pa dyan, okay, ang eksena, asan yung sinabi ni Inday dito? Thank you nga pala sa mga nag-send dito mga links sa akin. Okay, ginugulo talaga nila si Inday Sara. Okay? Ano to? Okay, ano pa ba? Dali. Okay, tapos meron pa si Inday na nung March 10, hindi tayo nakapag-vlog. Meron pa si Inday Sara na inilabas, mga kababayan, na sabi niya, nais nating bigyan ng babala ang publiko hinggil sa kumakalat na mensahe mula sa isang email address na nagpapanggap at nagpapakilala bilang ako o ginagamit ang pangalan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nais ko pong linawin ang email address na vicepresidentsara@gmail.com ay hindi ko personal na account at hindi ito konektado sa ating opisina. Hinikayat namin ang lahat na maging magmatyag at tratuhin ng may kaukulang pag-iingat ang anumang mensaheng matatanggap mula sa nasabing email. Huwag magbigay ng mga sensitibong informasyon o tumugon sa anumang hiling na nagmula rito. Ang lahat ng opisyal ng komunikasyon mula sa aking tanggapan ay ipinapadaan lamang sa ating mga beripikadong social media pages at opisyal na email address vp@ovp.gov.ph. Dapat kasi mga palangga, ang legitimate email ng mga government officials ay nagtatapos sa .gov. Okay?
Kaso lang, yung mga ulol dyan, ng ibang mga senador, hindi sila nagbabayad, okay, ng kanilang mga, subscription to use that, what do you call that? Official. Okay? So ngayon, talagang ito yung gagawin nila. Ano ba yung mga pinost dito? Yun. I hope this message, gano'n, ginagamit. Okay, President release urgent appeal. Ano to? Ano yung mini-message sila dito? Dahil lang palangga. Ano ba yung nakasulat dito? Dear Blanc, I hope this message find you and your families in mabuting kalusugan at kalagayan. Di ba ganyan si Inday mag-message? First and foremost, allow me to inform that I obtained your contact details from Filipino Online Directory and Saray, so detained on the terrain as orchestrated by Marcos Jr. As you're aware, I've been the political disagreement. Teka natin. As we noted, in spirit of patriotism and unity, and in my capacity as the Vice President, okay, extend your good, I humbly urge you to extend your goodwill support to this cause and stand up for what is right and just. Your contribution will surely go a long way to help fight this justice and secures my father's release back home. Feeling ko, Team Alpotera to. Yung gumagamit. Feeling ko, ang gumagamit ng peking address, si Alpot o yung mga Team Alpotera. Kasi sila lang naman itong mga yung mga nagpapakalat ng mga, tawag dyan, mga petipetisyon na yan. Sa tingin niyo, sino? So, feeling ko, based dyan sa statement ni Vice President Sara, at dito sa sa messaging, yung style ng messaging, this detention is widely known, stems from politically motivated actions occurred by President Marcos, as you were aware, family, Alpotera to. Okay? Team Alpotera yan. Alam mo, I hope yung email na yan, pwede yung susugin eh. Sana, ang gawin ng opisina ng Vice President, dahil may kaso yan, pang-i-scam yan. Ang mananawagan ako, ngayon, kung kinasuhan ni Vice President Sara si Ramil Madriaga, sana masusog yan kung sino ang may-ari ng email na yan. Napakadali lang yan. Google yan eh. DOT nag-resign na po yata. Ano sabi? Hindi ko pa alam. Tourism. Anyway, let's talk about that later. Pero, mag-focus tayo dito. So, I hope sa lahat po ng mga staff ni Inday Sara, abogado, lahat kayo dyan, please do something. Kasi kung ito'y Team Alpotera, dapat ngayon baliin na yung mga bilat nila. Sunugin na silang lahat, yung mga kipay nila. Kasi sila lang ang pwedeng gumawa nito. At pwede makita sa IP address ng gamit yan. Exactly. Actually, ayoko na sana silang pag-usapan. Okay? Itong mga alpot na ito. Kasi sunog na sila eh. Sa Team Alindog pa lang, kila Yumi, kila Edwin Amora, mahal na rin kila Channel, kila Yu Chang, ang mga palangga natin dyan. Durug na sila. So, ipapaubaya ko na sa kanila. Pero, ang ginagawa kasi ng Team Alpot, okay, eto hindi balita ko. Real deal to. I'm not gonna mention this itong politikong taong ito. At na-share sa akin na ito palang Team Alpot ay pumupunta dito sa politikong itong mayaman para mag-solicit. Diba? Nagulat kayo ngayon, ini-reveal na sa akin. Pumupunta pala sila doon, baka may clue na kayo. But anyway, mga palangga, para manghingi kay okay? Kay palangga. Okay? Ito palang ginagawa nila. So, hindi malabo, di ba? Hindi imposible
na ang gumagawa ng fake email na ito para manulisit gamit-gamit ang pangalan ni Inday Sara ay Team Alpotera. And I challenge yung mga nagmamahal kay Inday Sara, yun ngayon, if you want to protect Inday Sara's name, as early as now, ginagamit, how much more kung maging presidente yan si Inday? Maraming sasakay, which is alam naman natin, pag nag-election ngayon, presidente na yan si Inday. Ngayon, pumuporma na. Sabi ko nga, lahat ng nakikita nyo na nakadikit kay Inday Sara, na really nakadikit, yung nagpapanggap na kunyari supporter, oo, Duterte yan. Okay? Ngunit Duterte yan, mga palangga. Pero they're using Inday Sara's name, di ba? Para what? Para pagkaperahan. Kaya dapat, mga kababaya, mga palangga ko sa Team VP Sara, susugin nyo to, itong email na ito. Kung kaninong IP address yan at lalabas yan. Well, Vice President yan, ginawan mo ng fake news. Diba? I-urge itong mga ulol dyan sa NBI na imbestigahan kung sino yan. Bibinggo ng bonggang-bongga yan. Kakabog yan. Ngayon, sabi ni Dish-An, ginagamit nila yung official seal ng OVP para manulisit. Pero nabuking nila MNR kaya tinanggal nila. Talaga ba? Hindi ko pa napanood ni MNR. Nung isang araw lang magkasama kami ni MNR. So dapat talaga well, alam ko naman si Inday maingat. Pero syempre hindi naman kaya ni Vice President Sara yan palangga. Na hindi naman yun ang trabaho ni Inday. Para, tignan lahat kung sino yung mga nambubudol, ganyan-ganyan, di ba? Hindi yung trabaho yan. So, ang gawin ng mga staff ni Vice President, yung mga lawyer nyo, you have to do your job, palangga. Panagutin nyo to mga ulul na ito. Dahil, kaso yan. Crime yan. Ang ginagawa nila. Dapat hindi lang nagtatapos dito sa pag-post ni Inday Sara na papanawagan niya, ito fake yan. Kasi dapat ngayon pa lang, ilubog na natin sa kumunoy itong mga alpot na ito. 'Di ba? Na wala nang ginawa kundi mag-solicit na mag-solicit. Nagulat kayo, no? Na alam ko na tumatambay pala kayo doon, ha? Para manghingi kayo ng pera, ha? Ang kakapal din talaga ng mukha ninyo na lahat na lang ng politikong mayaman ay kulang na lang ibika ang bilat ni Alpot. Kaso, dugyot. Diyos ko, akala niyo siguro uubra yung bilat niya doon. Kaya siya ay bumabakod-bakod. Di ka ba nakontento? Sa mga boto na nasumulod dira sa imo nga sa imo nga bilat na makahang pa sa bilat ni Ann Curtis. Di ba? Nakakaloka, di ba? I wish, makakapagsigaw-sigaw ako. Kaso lang, hindi ako makasigaw-sigaw ngayon. Malakas na yung boses ko. Yan ang katotohanan. So, tignan nyo, yung mga, nakita nyo ba yung pangyayari ngayon sa social media? Yung mga taong gumawa ng fake news against me, alam nyo na kung sino yung mga yun. Tignan mo, nagtitrending sila ngayon sa mga kalaswaan. Hindi ko na sila kailangang i-mention. Kasi may mga bumibira sa kanila, factual pa. At pag natin sila i-mention, kasi gusto-gusto lang i-mention sila para mga cloud chaser yung mga yan. Di ba? So, mga palangga, okay, tignan natin to, ha. Alam nyo, yung ubo ko hindi pa gumagaling kasi nilalamon ko lahat ng mga pasalubong sa mga binigay sa akin. Okay. So, wait. Okay. Now, let's go to bago yung ating mga headline. Sabi ni SDS New York, Madam, may nag-PM sa amin na ang flowers per PRD's 81st birthday ay business. Ng mga alpot. Ayun na nga eh. If you want to buy flowers for PRRD, do it. Do it, mga palangga. Hindi mo pwede, hindi ka, nanulisit na naman ba? Oh my God. Nakita nyo? Nakita nyo, nahubara na silang lahat. Nakita nyo ba lahat ng sinabi ni Maharlika? Nung una, nagdalawang isip kayo, nag-unfollow yung iba, then bumalik naman kayo. Thank you. At nakabalik kayo ng bonggang-bongga. Lahat totoo. Magsimula sa
expose at yung mga eksena sa Hague. Di ba? Kita nyo yan. Ano daw? No more na, mga kadiri yan, mga cloud chaser na yan, sabi ni J3. Kim Kin Yu, na-miss ko yung live mo, Palangga. Thank you, Palangga. So ngayon, yan. So, yan ang whether sa Hague, sa ibang lugar, mag-ingat kayo. Okay? Ano sabi? May naigit daw. Ang cheap, no? Huwag natin patulan yun. Mayroon ng bumuboljak doon. Di ba? Ang boljackin natin yung mga bangag. Kasi alam niyo naman, doon ako nakafocus. Itong bangag na ito, na gobyernong ito, dapat talaga ay matapos na yan. At maraming nagko-comment. Sabi ni J3, they're asking 1 euro daw. 1 euro? Eh kung ilang million kayo, di $1 million, ay 1 million euro richer na sila, di ba? Sabi ni Dens, hindi daw siya nagdalawang isip sa akin. Yes, thank you naman Palangga. Grabe ang taking advantage of the situation ng akala mo is solid Duterte pero puro sila pagkakitaan. Totoo yun. Walang problema if you want to sell something using your own brand. Like ako, di ba? Although di pa tayo nagsastart sa ating pagbibenta, but hopefully malapit na. Naging busy ako sa mga eksena ko. Ngayon, it's okay. Free market tayo eh. Pwede mo ibenta eh. Iba nga, binibenta nila yung bilat nila. So, pwede ka magbenta ng kahit anything na items mo. Diba? Cosmetics, cups, mugs. It's okay. Kasi ako, nagbenta ako ng mugs. May mga limited edition ako ng mga mugs. You know, wala akong time talaga magbenta ngayon. I still have stocks for that. Mga limited edition ko noong 2017. Pero hindi ko ginamit ang pangalan ng Duterte o Sara Duterte. Ang ginamit ko, pangalan ko. Personal name ko, brand ko, kumbaga. Hindi mo pwedeng sabihin mo, ito, flowers for PRRD, tapos you're making money, di ba? Tapos diretso sa kanila, nasaan yung accounting? Hindi mo ginagamit. So, magaling sila dito at nabuking ko na sila na mga politiko talagang binabakura nila, tapos ginagamit si PRRD. Kapal na mukha nyo, mga putang ina nyo, mga alpot kayo. Wala kayong pinagkaiba kay Trillanes. Okay? Kayo ay mga jutang ginina na bukas sa lahat ng gustong magbayad sa inyo. Kaso lang hindi kayo umubra. Nagkakaletse-letse na nga ang buhay ng mga OFW. Ginagago nyo pa sila. Yun. Yes, Flor de Liza. Okay, now, ang daming issue, pero tapusin natin to si Senator Marcoleta at itong si Lacson. Maiksi lang to. Kasi napanood ko kagabi dahil nagbablog ako, kaya lang hindi kinain ng alindog ko. So nakikita mo tong si Lacson na talagang boljak na boljak kay Senator Marcoleta. Ang kino-question kasi ni Senator Marcoleta, in summary, sa privilege speech niya 2 days ago, na bakit itong si Ulol na Lacson na ito, na hindi niya pinapatawag yung mga pangalan, malalaking pangalan, na na-mention ng mga whistleblowers. Like si Tambaloslos, si Martin Romualdez, si Lisa Tanas, si Bangag, si Sandro, at sino pa. At bakit hindi niya mag-open siya ng investigation dito sa pasabog o sa expose ng 18 Marines. Okay? So, mahaba yung bakbakan nila. Ano ang sagot ni Lacson doon? Okay? So, nag-privilege speech siya. Ano ang tinira niya? Tama si Kong Marcoleta, ad hominem, personal. So, inungkat ni Lacson yung issue doon sa insurance. 'Di ba? Na nakapangalan yung asawa ni Kong Marcoleta. Settled na yun. Wala na yun eh. 'Di ba? Then, yung mga issue, very personal. Sabi nga ni Eloisa, kung Eloisa Palangga, si Myro, kung si Senator Marcoleta ay isang, kung katulad ni Senator Marcoleta si Lacson, na si Lacson ay bugo, at kitang-kita mo naman talaga na bata ng mga bangag, gagamit din siya ng ad hominem. Sabi nga ni Palangga kanina, pwede niyang sabihin, ikaw, pulis
Koratong baleling ka eh. Nagtago ka nga, di ba? Ng panahon ni Jimmy, nagtago ka. Tumakas ka kasi, yun ay mga ganong personal. Ang gusto lang naman sabihin, ang tama yung sinasabi ni sa Marcoleta, we talk about yung subject matter na pananagutin itong mga sangkot sa flood control. At ito yung mga pangalan, at ito na yung 18 Marines, bakit hindi pinapatawag ni Lacson? 'Di ba? Bakit hindi niya pinapatawag yung mga pangalan na yun at parang hindi parang nag-lawyering pa siya, nag-lawyer pa siya doon sa mga witness na nakamaskara. Na remember that? Na sumasagot siya in behalf of those two resource person na nagtatago sa at I believe yun yung dalawang babaeng yun yun yung nasa picture ng pasabog ng 18 Marines na nagbibilang ng pera para ibigay kay yung mga malamalata kay Lisa Tanas. So napakasimple lang, ang haba ng litanya ni Lacson. Dito mo makikita, mga palangga, na nasa malungkot na kadiliman ang bayan natin. Dahil itong ulol na Lacson na ito, kitang-kita mo ang kanyang kasinungalingan. Ang hinihingi lang naman ni Marcoleta bilang isang senador, gawin mo yung tama. Ipatawag mo yung lahat ng mga na-mention. At ang kagaguhan pa ni Lacson, sinasabi niya na parang dinidepensahan ni Senator Marcoleta ito mga diskaya. Narinig niyo naman yung paliwanag ni Senator Marcoleta na gusto niya na nag-apply yung mag-asawa ng ng protection, 'di ba? Ng protection bilang bilang mga whistleblowers para sana maproteksyonan sila para makapag-reveal pa sila ng mga statements. Kasi kailangan proteksyonan mo muna, 'di ba? Ipinapaliwanag uli ni Senator Marcoleta na yung yung sinasabi ng Bangag administration na dapat isoli muna nila yung mga ninakaw o yung mga involved na pera doon sa illegal flood control na yon. Ipinapaliwanag ni Marcoleta na wala namang batas na kailangan mo muna magsoli para i-grant ka nitong whistleblower witness protection na ito, di ba? So yun ang tinitwist ni Lacson. At iniiba niya yung kwento. Simple lang. Ipaliwanag mo ipatawag mo si Tambaluslos. Tapos nung hindi umattend, di ba, sabi nga ni Senator Marcoleta, pinatawag kunwari, tapos nung hindi umattend, ang sabi ni Lacson, parang nasa kanya yan kung pupunta siya o hindi because of that parliamentary courtesy, chuchu-chuchu. Di ba? Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi lang bilyon-bilyon. Talamak yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit hindi i-waive yan? Diba sabi nga ni Senator Marcoleta, kung ako ang chairman ng committee na yan, ng Blue Ribbon, ipapatawag ko kasi halos ilang porsyento. Well, let's talk about ilan ba ang budget na, ilang trillion? 6? Anyway, kung almost 1 trillion, okay, yung ninakaw, di ba, ilang porsyento yan? Napakalaki na part ng pera ng bayan na ninakaw ng Bangag administration ng mastermind. So, mga kababayan, sabi ko nga, you have to do something. Ako, sabi ko, lahat ng pwedeng matanggal si Bangag, nandiyan na. Taong bayan na lang dapat ang kumilos. Lahat nag-expose na si Zaldico at ang alam ko may mailalabas pa. 'Di ba? Tapos ano ang gusto pa nila na nung isa doon sa mga napag-usapan, 'di ba, sabi nila noon, hindi yan totoo sinasabi ni Zaldico. Itong grupo ni Lacson, Tito Soto, yung mga ulol na yan, grupong Bangag, na dapat hindi paniwalaan si Zaldico kasi hindi naman nakanotaryo o yung hindi sworn statement yung sinabi niya. 'Di ba? Nung nagpa-apostil na, ano sabi ng mga ulol? Kailangan umuwi muna siya dito at harapin niya. Paano nga uuwi yan? Papatayin nga ng Bangag at saka ni Tambaluslos at ni Lisa Tanas. So wala silang pakialam sa buhay, okay? Sa buhay ng whistleblower na si Zaldico, kahit mapatay. Kasi yun naman talaga intensyon nila eh. Gusto man yun ang intensyon nila. Gorgorin si Zaldico
at nang hindi na makapagsalita. But sorry na lang sila, mas matalino sa kanila yon. Tignan mo yung 18 Marines. At ako, nakinikinita ko, mas may malupit pang pasabog yan. Sabi ko sa inyo never ako nagkamali dyan. Nasabi ko, Zaldico should speak up about this. Ilabas niya, hindi delivery ng pera. Sabi ko, for sure, may video yan, may picture yan, may maleta yan, may ganito, may ganyan. Di ba? Naging PNP chief yan. Dahil binlockmail niya si Erap, nasagasaan yung husband ng asawa niya paglabas sa kulungan, sabi ni Biscoff. Ano yun palangga? Parang hindi ko yata alam yun. May troll palangga pumasok. Ang gusto mo ba gurgurin ko? Okay, let's gurgur that. Okay? Now, he's dead. Bye, troll. Okay, pero marami yan sila. Marami kasi yung bayaran ni Lisa Tanas. Okay? Now, mga kababayan, here we go. Okay. So dahil yan ang mainit pa rin na issue ngayon, ang paggagawa ng fake news kay Inday Sara, sabi ko nga dapat imbestigahan. Itong ulol na anyo, nagsampa din siya ng kaso laban dito sa 18 Marines at Attorney Baligod dahil sa kanyang pagkadawit dito na siya ay nadeliveran din siya ng maleta. Alright? Ang kapal ng mukha ni Anyo, napoprotektahan daw niya yung pangalan niya. Sabi niya, I have to, okay, sabi niya, okay, I have to protect my name. I have to defend my honor. Anong honor mo, Anyo? I served the armed forces for 38 years at kahit isa o anumang kaso tungkol sa corruption or whatever, wala akong kinasangkutan. Lalo na nung DILG secretary na ako. Pero nasangkot ka, Anyo, sa kidnapping kay PRRD na dati mong boss na pinahamak mo dahil ikaw ay nakipagsabuatan kay Bangag. Alright? So wag ka dito maglinis-linisan, Anyo. Hindi ka papangalanan ng 18 Marines na yan kung wala silang ebidensya. Kaya good luck sa'yo. Okay? Yan ngayon. What else? Ano pa ang mga eksena dito? Ayun, nasabi ko na ito yung tungkol kay Inday Sara. Okay? Marcoleta, Marcoleta, temo talagang, anong kinastigo? Si Marcoleta ang kumastigo kay Laksong Ulul. Okay? Ano yung sabi dito? Talagang bias tong mga media na ito. Hindi natin sabihin, yung mga sinasabi ni Lacson, puro kadyotahan. Ito na naman, panibago na naman ng mga bangag. Pilipinas at Portugal nag-uusap na para mabilis ang pagka-aresto kay Zaldico. Tignan mo, sino naman nagsabi dito? Nakipag-usap na ang bangag na gobyerno sa mga otoridad ng Portugal upang mapadali ang posibleng pagbalik sa bansa ni Zaldico. Okay? Ayon kay Bangag. Okay. Ito pa daw isa sa mga interview niya. Sinabi ni Bangag na kinakailangan ng kooperasyon ng bansang kinaroonan ni Ko dahil hindi maaring magsagawa ng pag-aresto ang mga otoridad ng Pilipinas sa labas ng kanilang jurisdiction. Good luck sa iyo, Bangag. Buti alam mo, sabi ni Bangag, you cannot bring him home because this is not the way it works. We have to ask the assistance of the country where he is in which is presently Portugal. Sigurado ka ba na sa Portugal? Basta alam ko kung nasaan si Zaldi. Wala sa Portugal. Clue ko yan sa'yo, Bangag. Okay, so that's what we have done. Alam mo, yan din yung mga kasinungalingan nila na pina-Interpol nila si Ahari. Sinubukan nila. Sinubukan nila na i-bribe ang mga Interpol, sa Austria. Okay? Sabi dito ni Bangag, okay? You do not send your own police to go and pick him up kasi wala namang jurisdiction ng police doon sa ibang bansa. Pero nagpadala kayo ng mga police ninyo nung pinag-kidnap ninyo yung anak ni distressed mother. Tumigil ka nga, Bangag, hayop ka. Sabi niya, so they cannot arrest anyone.
So it will have to be the assistance of the hosting country. 'Di ba? Kaya yun din ang ginagawa nila kay Spokesari, yung nag-provoke sila, 'di ba? Alam nila na hindi nila pwedeng maaresto si Spokesari at saka si Zaldico. So ngayon, mga optics lang yan ni Bangag. Hindi niya mapapauwi si Zaldico. Okay? Unless nagagamit sila ng illegal na pamamaraan. Kasi, ayon sa aking panaginip, okay, ay protected si Zaldi. Okay? Kung ano man ang nagpoproteksyon sa kanya, pinoproteksyonan rin siya ng bathala. For sure, may bathala din siya. Pinoproteksyonan siya na hindi siya mapatay ng mga bangag. Yun ang gusto ko sa mga bangag. Good luck sa inyo. Okay? Kung mapapatay nyo si Zaldico. Kaya nga sabi ko nga, ngayon, kaya Zaldico, you have to take care of yourself. Ingatan mo dahil hindi ka sasantuhin ng mga bangag. Mas kilala mo sila. Well, kilala ko rin sila, demonyo sila. Kilala rin sila ng taong bayan na sila ay manggugurgur. So ngayon, remember, si John Vic Remulla, sinabi din niya na, sigurado kami na nasa Portugal, okay? Si Zaldico na may citizenship o may passport na Portuguese. Tapos biglang nagpa-apostil si Zaldico sa New Zealand. E di sunog na naman siya. Lahat yung mga sinasabi ni Bangag, mga kasinungalingan yan. Okay? Wala sa Portugal si Zaldico. Okay? Alam ko yan kasi nagsabi dun sa panaginip ko. Wala siya dyan. Lahat yan mga optics ng mga bangag. Okay? Ngayon mga palaga, para lang siyang may masabi sa interview. Kaya sinungaling tong bangag na to. Sinungaling yan. Baka mauna ka pa bangag. Ngayon, meron siyang drama ngayon. Na nagalit daw si Bangag doon sa mga nag-abuso sa mga OFW doon sa Bahrain. Remember that? Yung nag-viral na nanghihingi ng help ang mga OFW sa Bahrain. Tapos ang sinabi nung kanilang yung staff nila doon sa Bahrain sa embassy ay wala na daw silang maitutulong kasi walang budget. Mga kababayan, sinasabi ng Bangag administration, itong ni Clarissa Taratara, okay, na nung nakita daw ni Bangag yung viral video na yon na nagpapakita, Alermo ang pangalan, na hindi daw maganda ang pagtrato sa OFW, agad niyang inutusan si Kakdak, si DMW Kakdak para mag-imbestiga at umaksyon sa naturang insidente. So mga kababayan, i-cover up nila to kasi maaari, okay, medyo hindi lang maganda yung approach nung staff doon sa embassy sa Bahrain, pero maaari, mga palangga, na wala talagang pera. Pwedeng walang pera doon na maitutulong sa ating mga OFW kasi nilunok na nila lahat. Ninakaw na nila ang pera ng bayan. Sa maaring totoo, yung sinabi, kailang bastos lang din yung taong yun. Well, pare-pareho sila. What do you expect? Bastos yung nag-appoint doon sa staff doon sa Bahrain, di ba? Malakas ang loob nila na bastusin ang mga OFW. Kaya yung sinasabi nito ni Taratara na nalungkot si Bangag, hindi yan nalulungkot. Kasi kung malungkot yan, in the first place, hindi yan nanakawin ang bilyon-bilyon through flood control project at sa iba pang mga ahensya like Department of Agriculture, Bureau of Customs, lahat. Hindi niya nanakawin yung perang yan. So, hindi siya naaawa. Wala siyang awa sa inyo. Di ba? Ayaw nga niya, hindi nga kayo malikas-likas dyan. Dahil wala daw, sarado daw ang paliparan. Wala silang pakialam sa inyo. But I think ang Philippine Airlines tama ba? Nagpadala na yata ng rescue sa Middle East. Pero walang initiative ang Bangag administration. Kasi, paano magkaroon yan alam na natin yan. The fact, mga kababayan, na pinakidnap, okay, ang Pangulong Duterte
walang puso si Bangag. Sobrang walang puso yung mga hayop na yan at talagang gagawin nila lahat ng makakaya nila through trolls, through sindikato, okay? Para masira. Masira kayo, masira ang Pangulong Duterte. Kasi alam ni Bangag na wherever you go, like ako, personal ano ko yon, testimonial, 'di ba? Testimony ko sa inyo na wherever I go na bansa, napakalakas ng mga supporters ng Pangulong Duterte. Kahit sa magpunta, may nakakasalubong namin sa train station, sa loob ng tren, sa simbahan, sa lahat ng pasyalan. Nakita niyo yung mga bangag na yung sa first video natin na nanggulo doon kay Les Folks, iilan lang sila. At yun ay mga piling-pili lang siguro na mga hardcore, na mga matatanda, na maaring nabigyan ng small, maliit na maleta. Kung tutuusin, hindi ka na dapat nagpapabayad. Kundi yung mga ganyang edad, retired ka na at maganda ang benefits sa Austria, sa Europe. Yung mga retirees doon, ng mga elderly, napakaganda ng benepisyo. Tapos gagawa ka ng mga eksenang ganyan, magsugod-sugod ka, gagawa ka. Walang matinong ganyang edad na ilalagay yung sarili nila na gumawa ng trouble para tumawag sa pulis at mag-invento ng kwento kung walang nagbaback up sa kanila. Di ba? So yan, mga kababayan. Yan ang ginagawa ng mga hayop na yan. So that's really very bangag ang ginagawa ng gobyerno, okay, ni Marcos Jr. By the way, kahapon na pag-uusapan natin, di ba, nag-release ng statement, may nag-send kasi sa akin. Sinasabi ni Bangag Jr. na very productive daw ang kanyang working visit. 'Di ba? Working visit doon sa UN, nang tumulo yung kanyang sipon. Ano ang nakuha niya? Sabi niya, I emphasize amongst others the importance of education, unity to confront violence against women in all forms, Julul, and ensuring that women are present wherever decisions are made, anywhere within government, within business, in science, in diplomacy, and in peace building. Kasi nga, Women's Month, 'di ba? Ngayon, puro kadyutahan to. Anong naging productive niya? Tsaka yung speech niya, by the way, yung arrival speech niya, pre-recorded kasi yon, mga kababayan. So, ang ginawa niya, ito may nag-send sa atin, no? Okay? Nirelease na niya yung kanyang speech, yung President Bangag Jr. reports on the results of his productive working visit in New York. So, nasa himpapawid pa lang siya, mga palangga, nirelease na nila yung kanyang arrival speech kasi pre-recorded yon. Nabuking na naman yan ng ating mga kababayan na sinend sa akin. Hindi ko lang ito na-post kagabi. Ito yung kanyang arrival. O, tignan nyo na lang, aralin nyo sa flight radar. Okay? Anyway, nakaano kasi tayo. Ayan, sinend sa akin. Check nyo na sa flight radar. Kung gusto nyo talagang malaman na sinasabi ko ang totoo, nasa himpapawid pa lang ang gago, nag-release na sila ng arrival speech. Pre-recorded. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakalapag sa Pilipinas. Meron na silang arrival speech. Pambubudol yan. Alright? Siguro niisip nila, baka si Bangag ay, bumagsak ang aeroplano, baka ma-miss ng kaanuman, yung isang boom, 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 or bang, bang, bang. Baka, sige, ilatag nyo na yan. Okay? Iuna nyo yan. Ganun kabudol si Bangag. Sa sobrang tanga, okay, ng kanilang mga, yung mga staff nila, i-release na natin tong arrival ni Bangag para siguro may mai-content sila. Pero hindi nila alam na nati-check sa flight radar, yung, alam nyo na, lahat naman ng flight sa buong mundo, nati-check mo kung nasaan na. Di ba? So, yun, mga kababayan. Baka tutulo na naman ang sipon kapag personal na mag-speech. Exactly, Liv. Kaya sila nag-record. Good point. Nag-record sila siguro para, wag ka na yan, wag ka na Bangag kasi baka tumulo na naman ang uhog mo, yung utak mo, yung yung spinal, cerebrospinal fluid mo, di ba? Pwedeng ganon. Baka matulo na naman, di mo na mapapigil yung pagiging adik-adik mo. Kaya sila nag-record na. So, pero sabi ko nga,
kayong mga kawatang bangag, pag kinalawit na si bangag ni kamatayan or pumirma na ang bulate, hindi nyo kayang pigilan yan. Kahit ano pang cover up ninyo, pag mamamatay na ang isang adik na bangag, mamamatay yan. Di ba may hula dyan? Na may mamamatay daw na 2 leaders? Sabi sa akin ng friend ko, may namatay na isa. Sa Iran, di ba yung supremo nila? Who knows?